Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ako si #WalkWithLan at ngayong araw bubuksan natin ang isang mainit na usapin na siguradong magpapabilis ng tibok ng inyong puso, ang labanan sa 2025 Senate elections. Sa harap natin ngayon ang pinakabagong survey mula sa WR Numero, isang public opinion monitoring na isinagawa mula March 31 hanggang April 7, 2025. At mga kaibigan, hindi ito basta-basta survey ha. Ito ang unang sulyap sa kung sino ang posibleng magwagi sa labanang ito. Pero bago tayo magsimula, tanungin ko kayo, sino sa palagay ninyo ang karapat-dapat na umupo sa Senado? Sino ang tunay na maglilingkod sa bayan? At sino ang mga trapo na naman? Tsaka, huwag kang mag-alala. Sasagutin natin yan isa-isa sa susunod na mga ilang minuto. Kaya't ihanda mo ang iyong kape at samahan mo ko sa isang malalim na pagsusuri na puno ng katotohanan, talino at kaunting biruan. Simulan na natin. Una sa lahat, tignan natin ang tanong ng survey. Kung ngayon ang araw ng eleksyon, sino mga sumusunod na pangalan ng iyong iboboto sa pagka-senador? At narito ang resulta. Sa unang pwesto, magkatabi sina Erwin Tulfo at Bongo. Parehong may mataas na porsyento. 43.4% si Tulfo at 41.9% naman si Go. Pero mga kaibigan, may twist. Si Bongo na dating numero 1 bumaba ng 7 pwesto mula sa survey noong Pebrero. Samantalang si Erwin Tulfo nananatiling matatag sa kanyang trono. Ano ang nangyari? Bakit ganito ang galaw ng boto ng mga Pilipino? At sino pa ang mga kasama nila sa top 12? Abangan natin. Simulan natin sa nangunguna, si Erwin Tulfo, 43.4%. Mga kaibigan, hindi nakakagulat na si Tulfo ang nasa tuktok. Kilala siya bilang broadcaster, isang tao na matagal ng boses ng masa sa radyo at telebisyon. Pero tanungin natin, ano ang ginawa ni Tulfo para manatili sa puso ng mga botante? Siya ang tipong aksyon agad, nangunguna sa pagtulong sa mga nangangailangan, mula sa mga nasalanta ng bagyo hanggang sa mga OFW na nabuso sa ibang bansa. Pero mga kababayan, may tanong ako, ang pagiging mabuting Samaritano ba ay sapat na kwalifikasyon para maging senador? Hindi ba't kailangan din ng malalim na kaalaman sa batas, sa ekonomiya, sa foreign policy? Pag-isipan natin yan. Sa kabilang banda, si Bongo, 41.9%. Si Go, dating special assistant ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay kilala sa kanyang loyalty at sa kanyang mga proyektong pangkalusugan tulad ng malasakit centers. Pero bakit siya bumaba ng 7 pwesto? Posible bang mga botante nagsasagawa na ng mga kandidatong malapit sa dating administrasyon? O baka naman may iba pang dahilan. Halimbawa, ang mga kontrobersyang kinasasangkutan ng mga kaalyado niya. Alam ninyo, sa politika, ang kasikatan ay parang yelo. Mainit ngayon, natutunaw bukas. Sa ikatlong pwesto, si Bato de la Rosa, 38.7%. Tumaas ng 5 pwesto. Si Bato, dating PNP chief at isa sa mga pangunahing tagapagtupad ng war on drugs ni Duterte, ay malinaw na may solidong base sa mga botante. Pero tanungin natin, ang kanyang matigas na imahe ba ay sapat para sa Senado o kailangan natin ng mas malalim na diskurso sa kanyang plataforma? At bakit siya tumaas ng ganun kalaki? Posible ba ang mga botante ay naghahanap ng strongman na imahe sa gitna ng krisis? Sa ika-4 na at ika-4 at ika-5 pwesto, magkatabi sina Pia Cayetano at Lito Lapid. Parehong may 34.7% at 34.1%. Si Pia isang veteranong senador, kilala sa kanyang trabaho sa kalusugan at edukasyon. Pero bakit siya bumaba ng 2 pwesto? May kinalaman kaya ito sa kanyang posisyon sa ilang controversial na issue? Samantala si Lito Lapid, ang dating action star na naging senador, bumaba rin ng 2 pwesto. Mga kaibigan, tanungin natin, gaano tatagal ang karisma ni Lapid sa mata ng mga botante? Sa panahon ng social media, kailangan mo ng higit pa sa ngiti at aksyon sa pelikula para manalo. No? At narito ang isang malaking sorpresa, si Bong Revilla. Dating nasa top 3 ngayon ay nasa ika-10
ika-10 hanggang 11 na pwesto lamang, bumaba ng 8 pwesto. Ano ang nangyari, Bong? Posible bang mga botante hindi pa nakakalimutan mga kontrobersiyang kinasangkutan mo tulad ng pork barrel scam? O baka naman ang mga mas batang kandidatong siyang hinintay ng masa. Samantala si Kiko Pangilinan nasa ika-12 hanggang ika-13 na pwesto, bumaba rin ng 1 pwesto. Si Kiko na kilala sa kanyang trabaho sa agrikultura ay may malalim na karanasan, pero bakit hindi siya tumataas sa survey? Posible bang ang mga botante ay naghihintay ng mas makabagong leader? Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang mas malalim na implikasyon ng survey na ito. Una, malinaw na ang mga botante hinintay ang mga kandidatong may malakas na pangalan. May mga Tulfo, Go, De La Rosa, Cayetano. Pero tanungin natin, ang kasikatan ba ay sapat na batayan para pumili ng senador? Sa panahon ng krisis, pandemya, inflation, climate change, kailangan natin ng mga leader na may talino, integridad at tunay na plano para sa bayan. Hindi lamang mga sikat na pangalan. Pangalawa, napansin ko malaking pagbabago sa rankings ha. Si Bongo, Bong Revilla at iba pa, bumaba sila ng mga malaki. Posible ba ang mga botante nagsasawa na sa mga kandidatong malapit sa dating administrasyon ni Duterte? O baka naman ang mga bagong mukha tulad ni Erwin Tulfo ang siyang hinintay ng masa? At bakit kaya ang mga veteranong senador tulad ni Kiko Pangilinan ay nahirapang umangat? Posible ba ang mga botante ay naghahanap ng bagong direksyon para sa bansa? At pangatlo, tignan natin mga kandidatong nasa baba ng listahan, no? Hindi sapat na wait lang po ah. Wala, may tinitingnan lang po tayo, ha? Si Bongo po pala, sorry ah. So Bongo ay tumaas ng 7 pwesto, no? Yan, si Bongo, sorry. Okay. Okay. At malinaw na mga kandidatong ito ay nahihirapan na makapagkumpetensya sa mga higante ng politika. Sa kabuuan, ang survey na ito ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Ang mga botante ay nagbabago, hindi na sapat ang tradisyonal na politika. Ang mga botante ay naghahanap na tunay na pag-asa, tunay na pagbabago. Pero tanungin natin, kaya ba ng mga kandidato ito na tuparin ang pangako ng mas magandang bukas? O ito na naman ba ang isang pang-eleksyon na puno ng drama pero walang tunay na pag-unlad? Mga kaibigan, kayo magpapasya. At doon nagtatapos ang ating malalim na pagsusuri ng pre-election preferences para sa 2025 Senate elections. Mga kababayan, salamat sa inyong pakikinig sa loob ng mga ilang minuto. Sana ay may natutunan kayo at sana ay mas malinaw na sa inyo kung sinong karapat-dapat na iboto sa darating na eleksyon. Pero bago tayo magpaalam, isang hamon sa inyo. Huwag kayong maging tamad na botante. Alamin ang plataforma ng bawat kandidato, suriin ang kanilang track record at pumili. Mas malinaw na sa inyo kung sinong karapat-dapat na iboto darating ng eleksyon. Pero bago tayo magpaalam, isang hamon sa inyo, huwag kayong maging tamad na botante. Alamin ang plataforma ng bawat kandidato, suriin ang kanilang track record at pumili ng may puso at talino. Ang boto mo, ang kinabukasan ng bayan. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa ating channel. #WalkWithLan. Iwanan mo rin yung inyong komento. Sino sa palagay mo mananalo sa 2025 Senate elections? Si Erwin Tulfo ba? Si Bongo? O may iba kang sinusuporta? Sabihin mo sa akin. Sa amin, ha? Sa amin. Ako si #WalkWithLan. Hanggang sa muli mga kaibigan, ingat kayo at huwag kalimutan maging matalinong botante.